Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man panig po kayo ng mundo at sa Pilipinas, saan man po sa mundo. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio Official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ako naman po si Keen. Ngayong umaga, March 31, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat ng kasamahan ng ating kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Yes, at sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang Binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po'y manalangin, banal na Diyos, na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Lumalapit kami sa inyo upang italaga ang araw na ito, ang aming pong pagpapahayag ng pabalita ng kapayapaan. Samahan niyo po kami at mangusap kayo po sa bawat isa sa amin at patuloy kaming samahan sa aming pagpapahayag at ipagpatawad niyo po kung saan kami nagkasala at nagkulang at inaalala din po namin sa aming mga dalangin ang lahat ng mga kababaihan na ngayong buwan po ay nagse-celebrate upang itanghal ang kanilang kontribusyon sa pagtatatag ng isang mapayapa at maunlad na pamayanan at masiglang mga tahanan. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor and Kin? Ayun. Kumusta naman po Okay ang lang mga po ako. nagdaan na weeks at araw? Oo nga, medyo na-miss ko kayo. Wala ako last episode kasi may ginagawa kami sa Baguio. Ano yung ginawa Ayun, niyo medyo- doon, Sir Kin? Planning para sa mga campaign natin para sa kapayapaan din talaga. Ayun, sir. Kayo, Pastor. Yes, ngayon ako, galing ako sa iba't ibang mga bansa. Patuloy tayo Ayun. naglingkod. Ngayong araw na ito, huling araw ng buwan ng Marso. Oo nga, sir. At March 31. At ngayon, syempre, patuloy nating sineselebrate, huling araw ng celebration natin ng ating Women's Month. Kaya kung mapapansin natin, ilang sunod-sunod na ang mga guests natin, dito sa Ang Binagong Buhay ay puro mga kababaihan. Opo. Ito ay upang ipakita nga, sir, ang kontribusyon ng mga kababaihan. Lalo na yung mga nakapagbagong buhay na tinatampok natin sa ating programa. So ngayon, ipakilala na po natin ang ating bisita ngayong umaga. So, Cassie, maaari mo ba ipakilala? Ipapakilala ko na po ang ating natatanging bisita ngayong umaga. Ang ating panauhin ay mula pa sa Cagayan Valley at isa ring miyembro ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Minsan na siyang sumali sa armadong pakikibaka, ngunit ngayon, kanyang napagtanto na hindi susi ang karahasan upang isulong ang karapatan ng kababaihan. Siya po ay si Miss Rizalyn Grace D. Magandang umaga po, Miss Riza. Magandang umaga po, Miss Cassie, Pastor. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo po dito sa akin sa inyong program. Magandang umaga po, ma'am. At si Ma'am Rizalyn, isa siya sa mga kinatawan ng ating mga kababaihan sa ating pamayanan upang itanghal natin, ang mga kababaihan sapagkat ngayon nga nasabi natin na ito yung huling araw ng ating pong celebration ng Women's Month. At gusto nating i-empower ang mga kababaihan, mga kababayan. Opo. So, Ma'am Rizalyn, ayun, maraming salamat po sa pagpapaulak ng aming imbitasyon. So, ayun, para po siguro sa ating mga manonood, Ate Rizalyn, Ma'am Rizalyn, maaari nyo po bang ibahagi kung paano kayo napasali sa armadong grupo? Okay. Noong una, ipinakita muna nila sa atin kung ano talaga yung tunay na kalagayan at estado ng kababaihan sa lipunan. At dito, nakita ko yung kung paano yung mga kababaihan na sila talaga yung vulnerable sa pang-aabuso mula sa kanilang asawa at diskriminasyon na din at
nakikita na ang kahirapan kapag babae ay ay nasa kalagayan ng napakahirap na sitwasyon ay todo-todong mararamdaman niya ang pang-aapi na nanggaling mismo sa lipunan. Walang mapagsumbungan, walang nakikinig, walang tumutulong. At dito, dagdag pa nito na ang impluwensya ng ideolohiya, ang tanging pinakita sa akin na ang armadong pakikibaka at ang pag-absorb ng ideolohiya ng CPP ay isang napakalaking tulong sa paghubog at pagpapalakas ng kakayahan ng kababaihan. Opo, maraming salamat po, Ma'am Rizalyn, no? At talagang sa kababain po ang inyong advokasya mula pa ng nung kayo'y bago pa maging bahagi ng armadong grupo, no, ate? Yes po, sa kababaihan po talaga. So ano yung, matanong ko lang si Ma'am Rizalyn, ano yung mga arguments mo, ano yung mga nagtulak talaga sa'yo na, lumaban sa gobyerno o ano yung mga issues mo sa bilang mga kababaihan na nagtulak sa'yo para sumama sa mga ganitong pakikipagbaka? Yung nagtulak sa akin, una, biktima din kasi ako ng pang-aabuso. Kasi nga ako ay isang solo parent na dito naramdaman ko noon na sa gobyerno ay aping-api ang kababaihan na katulad ko sa situation ko na walang tumutulong talaga, na wala talagang naramdaman ko na walang programa noon para sa kababaihan. Katulad ko na nag-suffer na mayroong 3 anak na pag-aaralin tapos wala talagang hustisya. Hindi ko alam noon kung saan ako lalapit, kung sino yung kakausapin ko, wala akong idea noon kasi hindi naman noon na ipapaabot hindi ganun kadali na ipapaabot sa amin ang mga programa ng gobyerno. At in short, mas naunang nakipag-usap sa akin ang armado at membro ng Makibaka kaysa doon sa gobyerno. So noon, nakikita ko ako mismo personal na naramdaman ko na okay, malaki talagang pagkukulang ang gobyerno sa mga katulad ko na kababaihan na naghahanap din sana ng pansin na galing sa gobyerno pero hindi ako napagbigyan ng pagkakataon na makipag-usap kahit man lang sino dito sa panig ng gobyerno. So dito sa kabila, noong kinausap na ako ng Makibaka, bigla kong naramdaman, ay, dito pala ako talaga dapat nakapwesto. Dito pala ako dapat nakapwesto. Kasi dito na-appreciate nila kung anong kakayahan ko, nakikinig sila doon sa mga sinasabi ko, at naniniwala sila na ang babae dapat ay pantay sa lalaki. Naramdaman ko na ito yung totoong organisasyon kung saan dapat dito ako. Yun po yung nagpapalas ng aking loob. Nag-uugnay talaga sa atin, mga tao, yung same cause, same struggles. Yan talaga ang nakakatulong sa atin para mag-share din ng bond. Pero nabanggit mo kanina, Ate Riza, na may kaugnayan ka sa Makibaka. Pero bago yun, ano po ba yung organization na naging bahagi ka? Ang background ko nung pagkabata ko, kasi ako ay originally from Eastern Samar, palaging merong sa lugar namin, palaging merong encounter. Siguro walang linggo na hindi kami nakakaranas ng encounter doon. At sa murang edad ko na yon, nakikita ko kung papaano na ang mga biktima kasi kapag namatay kasi ang NPA noon sa Samar, ibinibilad sila sa plaza. Nakabalot siya ng panig. So yung murang kaisipan ko na yun, hinahawakan ko na yung mga rebelde na yun. Elementary pa lang ako. And then, iniwas ako nung nanay ko doon sa ganong sitwasyon
pumunta kami ng Bulacan. Pagdating sa Bulacan, nilapitan naman ako ng mga aktivista doon at sumasali din sa mga rally dyan sa Manila. Ayun, nahubog ako ng ganyan, pero ipinagpatuloy ko pa din naman yung pag-aaral ko hanggang sa napunta ako dito sa Cagayan Valley. Dito ay lalong lumalim yung ugnayan ko sa armado. Opo, at maraming salamat po, Ms. Rizalin, sa papaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. So, sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Ms. Rizalin ang kanyang mga naging karanasan. Manatiling nakasubaybay at magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang
Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po namin si Miss Rizalyn Diaz, Grace D. Yes. Miss Rizalyn, magandang araw po ulit sa inyo. Maari rin po ba ninyong ibahagi sa amin kung paano ninyo naisip na armadong pakikibaka ang solusyon sa inyong mga pinaglalaban kanina na nabanggit? Dahil sa paniniwala nga sa kanilang ideolohiya at sobrang dami na rin ng pag-aaral na naipasok sa isip ko na pinaniwalaan ko naman na armadong pakikibaka lang talaga yung sagot ng kahirapan. So ito ang ang una nilang ginawa sa akin ay dalhin sa komunidad at makita yung realidad na kalagayan ng mga kababaihan, lalo na doon sa mga lugar na sobrang napag-iwanan at hindi na ihahatid ang serbisyo ng gobyerno, na walang kuryente, walang tubig, walang daan, walang signal, walang komunikasyon talaga doon sa mga lugar na pinagdalan sa akin. At kapag yung mga serbisyo ng gobyerno na yan na dapat ay nakarating sa mga komunidad ay hindi dumarating, makikita at ang unang nakakaramdam nito is yung mga kababaihan. Doon nakikita na ipinaramdam sa akin na dahil sa kawalan ng serbisyo ng gobyerno, ganito yung kalagayan ng kababaihan. Talamak yung pang-aabuso sa komunidad kasi nga walang ang serbisyo. Kahit magtawag ka ng PNP o kung hindi sila makakarating dahil sa sobrang hirap ng daan. So doon naisip ko na oo nga, bakit ganito? Hindi naman dapat ganito yung kalagayan. Bakit sa iba ang ganda-ganda ng serbisyo ng gobyerno? Bakit sa mga ganitong lugar hindi? Ibig sabihin doon na pumapasok talaga na hindi pantay-pantay yung trato ng gobyerno sa mga komunidad. Kasi makikita mo yung mga kababaihan na hindi mo na larawan sa kanila yung nararamdaman nila kung gaano kasakit na walang pumapansin, walang nakikinig, walang nakikiramay, wala talagang serbisyo na dumarating sa kanila. So doon, inaaral namin na dapat ganito yung gagawin natin, na ang talagang makakatulong lang sa mga kababaihan ay ang partido lang. Na dapat tayo mga kababaihan ay magkaisa, lumakas at lumaban. So dito, nahubog sa isip ko na kapag nagkaisa, pwede pala ito maging sandata para lumaban sa gobyerno. Kasi oo, tama, napatunayan ko din na kapag lumapit kami sa mga ahensya ng gobyerno noon, hindi talaga kami napagbibigyan ng serbisyo. Siguro depende doon sa mga ahensya na yon. Pero kapag nagreklamo ka naman ng pang-aabuso, baliwala din ang kababaihan. So nakita ko yung hirap ng mga kababaihan at dito sa pag-aaral namin, paano tayo makakatulong sa mga kababaihan na maialis o maibigay sa kanila yung serbisyo na dapat ay para sa kanila. So dito, pumasok na at nagbuo na kami ng isang organisasyon na ang boses namin, kailangan namin magkaisa, kailangan namin siyang ilabas, at kailangan namin siyang gamitin para pakinggan ang hinaing ng kababaihan kung ano ang mga serbisyo na dapat ay nakuha nila, natatanggap nila, na hindi maibigay ng gobyerno. Pero naniniwala kami noon na tanging rally ang magiging daan para pakinggan ang boses ng kababaihan. So dito sa amin napipili kung ilan ang papasok sa armado. So itong mga binabanggit mo, Rizalyn, Kin and Cassie, these are all kumbaga legit na mga concerns, mga issues ng bayan natin. Na totoo naman, Rizalyn, hindi natin talaga maiisang tabi, no? Na hindi natin maipagkakaila. Talagang marami tayong mga pamahinan na nasa mga liblib na
hindi nabibigyan ng pansin, hindi nabibigyan ng pansin, malayong mga lugar, hindi maabot, yung mga kababaihan ng mga naabuso, hindi nabibigyan ng pantay na karapatan. These are all mga legit na mga concerns talaga ito na nakikita natin sa ating pamayanan. So, ngayon na nandito ka sa bagong yugto ng pakikipagbaka mo, kasi tinatawag natin na yung mga nagbalik loob sa gobyerno, nagpapatuloy yung kanilang pagkikipagbaka at advokasya. So, matanong ko lang, ilang taon ka na nandun sa ganong sitwasyon ng pakikipagbaka? 8 years po. So, sa loob ng 8 years and then after 8 years, eventually, nag-shift ka, iniwan mo yung armadong pakikipagbaka. Pwede mo bang ikwento sa amin, ano yung nagtulak sa iyo para tuluyan mong iwanan yung paghawak ng armas o yung armadong pakikipagbaka at ipagpatuloy yung pakikipagbaka at ideology mo sa isang pampayapang pamamaraan? Oo. Okay. Ang naisip ko noong medyo napamulatan na kami ng Philippine Army. Ang unang pumasok sa isip ko na itong sitwasyon na to ay ginagamit ng partido para talaga makapanglinlang. Dahil sa totoo, yung ginamit sa akin na pagpunta sa mga lugar na yon at ipinakita nila sa amin, instead sana yon na dadalhin namin yung problema na yan sa gobyerno, hindi namin siya dinadala. So dito namin siya sa armado, sa partido namin siya dinadala instead na sa gobyerno. So hindi talaga siya masusolusyonan. Yun yung naisip ko na hindi talaga siya masusolusyonan kasi hindi natin ipinapaalam sa gobyerno na may ganito pala talagang sitwasyon. So itong mga problema, hindi siya matatapos kapag hindi natin talaga siya pinagtulungan at ganun, tuloy-tuloy talaga siyang gagamitin ng partido na maging issue kasi hindi natin inilalabas ang issue na may mga ganito palang kalagayan na komunidad na yung kababaihan ay lubos na apektado. So noong una namin siyang inaaral, sabi ko, oo nga, bakit kasi itong pag-aaral natin, itong resulta ng pag-aaral natin sa komunidad, bakit kasi sa partido natin pinag-uusapan? O pwede naman pala sa gobyerno. Yung pagbabago ng kaisipan ko na yun ay baka sa gobyerno lang, baka gobyerno ang makatulong sa atin. Kasi tinitignan natin yung pagkukulang, tinitignan natin yung pagkukulang ng gobyerno. Pero hindi ko namamalayan na yung tinikreate pala dito sa likod ko ay ang pagpapalakas ng partido. So itong ginawa na itong sitwasyon na to ay meron siyang adikain sa likod niya. So kinumpare ko ngayon dahil noong mga panahon na yon medyo nalilito pa ako noong mga panahon na yan. Pero noong inisip ko talaga, sabi ko, okay, ito pala yung situation. Totoo, nasasaktan ka kasi nandun ka. Pero sa kabilang banda, ako ba kapag nandito lang ako sa partido, makakatulong ba talaga ako sa kababaihan? Or nakakatulong ba talaga ako sa kababaihan? So yung naisip ko na yun, nagiging mabagal yung pagtulong namin sa kababaihan kasi ang binuo namin is mag-rally na kababaihan, mag-armado at pumasok sa partido. So kapag ito ay dinala natin sa gobyerno, ano kaya ang gagawin ng gobyerno? Ito ba ay magiging aktivista pa ba tayo? Ito ba ay susolusyonan ba nila yung mga problema na to? Yun yung mga naglaro sa isip ko noon. Kung bakit, sabi ko, walang future ang kababaihan kapag yung problema nila sa partido natin dinala. So, subukan natin kapag sa gobyerno, baka magkaroon ng mas malinaw na future yung kababaihan. Yun po yung naglaro sa isip ko noon.
Opo, tama po, Ma'am Rizalin, ano. Kaya nga po, meron tayong mga tinatawag na whole of government, whole of nation, whole of society approaches upang makamit ang kapayapaan. Ito ay dahil hindi lang naman responsibilidad ng gobyerno panatilihin ang kapayapaan. Katulad nga ng sinabi nyo, kailangan maiparating ninyo sa gobyerno kung ano yung inyong mga hinaing. Kaya sa tulong ng mga mamamayan at pakipagtulungan ng bawat ahensya ng gobyerno, doon talaga natin masusolusyonan ang kawalan ng kapayapaan. Di ba po? Yes, tama po kayo dyan. Tama talaga yung sabi ni Ate Rizalin. Sana there will be more platforms for women para mas marinig yung boses natin din. Para sana mas mapakinggan yung mga issues and concerns ng women. Kasi kapag nasa table ang isang babae na kung saan decisions ay ginagawa, mas nagiging inclusive at mas nalalaman ng mga tao kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga babae na hindi alam ng ibang sektor, 'di ba? So, women's voices must be heard and they must be included in tables where decisions are made. Tama ka dyan. Kaya talaga dapat i-empower natin yung mga Yes, kababaihan. tama ka dyan. Bigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan yung kanilang boses. At, tinitingnan ko lang yung pinag-aralan, nag-reflect ako doon sa ni Rizalin, ni Miss Rizalin, sa kanyang advocacy. Ngayon, sa iyong kalagayan ngayon, nakita mo yung liwanag na mas magiging epektibo yung pakikipagbaka natin para wakasan ang mga injustices, mga abuso sa mga babae, sa kalagayan mo ngayon sa isang malaya na pakikipagbaka. So, nakita ko yung liwanag na nakita mo na solusyon ang malayang pakikipagbaka para mawakasan itong mga issues ng ating lipunan. So sa ngayon, mas nagiging aktibo ka para ipagpatuloy yung advokasya mo ng pagtulong. Tama ba, Rizalin? Po, sobrang aktibo po. Yes. So kasama ka ng si Miss Rizalin, kung hindi ako nagkakamali po, ay kasama po siya ng Buklod Kapayapaan, Yes po, Ah, tama Yes. po. ng ating pong mga FR na patuloy nakikipagbaka para wakasan ang kahirapan at wakasan ang mga suliranin ng ating lipunan na maging kasama sila sa isang layunin ng mapayapang pakikipagbaka upang tulungan ang mga kababaihan, tulungan ang ating mga kababayan at makipagtulungan sa gobyerno, sama-sama nating kausapin ang gobyerno at makipag-dialogue para maabot yung mga lugar na hindi na paglilingkuran at naabot ng serbisyo ng ating pamahalaan. Tama So, ka dyan, Pas. Tama, Kaya- napakaganda ng pastor. Yes. Ayan, whole of nation, whole of government, whole of society. Yun nga. Yun yung isa sa aim din po talaga, Pas and Ate Riza, ng NTF-ELCAC na kung saan pinupuntahan talaga natin yung mga geographically isolated and disadvantaged areas and we give them mga infrastructure such as school buildings, farm-to-market roads, health stations, and even livelihood programs and many more. Kasi itong mga barangay na ito, hindi talaga siya madalas naaabot ng mga proyekto and even yung mga ayuda ng pamahalaan dahil mahirap nga siyang maabot. And hopefully, in the near future, mas marami pang matulungan ng NTF-ELCAC or ang EO70 para mas matulungan natin ang mga kababayan natin na nasa GIDA areas. Mabuhay ka talaga, katropang kasi. At so, ayun. Ay, Ma'am Rizalin, curious lang ako, sa iyong pagbabagong buhay, no? Ano ang nakatulong sa iyo upang muling makabalik sa payapang pamumuhay? Sa reintegration mo, Ma'am Rizalin. So, anong mga serbisyo yung nakuha mo, nakatulong sa iyo upang makapagbagong buhay, Ma'am Rizalin? Noong una po, ayoko talagang tumanggap ng tulong ng gobyerno noon. Kasi nasa paniniwala ko pa din na ang gobyerno ay ganito yung mga ginagawa. Yung kung ano yung pinamulat sa amin noon, kung gaano yung mga pagkukulang ng gobyerno. Noong una, hindi talaga ako tumatanggap ng tulong ng gobyerno. Hindi nga ako nag-avail ng kahit na anong assistance, wala. Ang ginawa ko lang na tulong noon sa gobyerno ay ang pasukuhin yung buong komunidad. At ito ay 153 na mga former rebels ay pinangunahan ko yung pagsuko nila. Doon sa pagpapasuko namin sa kanila, ipinaramdam ng gobyerno na meron naman talagang gobyerno na
ganito yung ano niya, ganito yung adhikain niya is yung tumulong at wakasan na yung insurgency. Pero hindi ko makumbinsi yung sarili ko noon na matutulungan talaga ako ng gobyerno, hindi. Hanggang sa dumating ako sa point na hindi na ako nakikipag-usap dahil doon sa pagiging yung epekto siguro na low moral ako masyado. Nasa akin yung takot dahil doon sa pangungunan ng mga pagsuko na yun. Nasa akin yung takot. Tapos meron akong kaso na 8. Iniisip ko, ano na yung future ko ngayon? Hindi nga ako makapag-secure ng police clearance dahil sa mga cases ko. Hindi ako makapag-apply ng trabaho dahil nga sa ganitong kalagayan ko. Nung napag-isip-isip ko na sige basta sundin ko lang kung ano yung sinabi ng Philippine Army. Sundin ko lang na kami ay sisiguraduhin nilang mapoprotektahan nila kami, na ang gobyerno ay nandyan lang para sa amin. So sa pagpapatuloy ko, nag-attend lang ako ng isang forum ng former rebel sa Isabela. Dumating yung OPAPRO. At sila ay nag-offer, pinaka-first time siguro na sila nung special project team. Yun, taong 2023 na yon. Nung binuo nila yung special project team, ako yung pinakaunang naging special project team ng region ko. Tapos dito, naisip ko na, okay, meron pala talagang totoo pala itong mga sinasabi nila. So yung pinakaunang tulong na nakuha ko is employment from OPAPO, which is yung special project team na nagustuhan ko yung gawain kasi parang gawaing masa din siya. Hindi siya malayo sa gawain ko dati. So familiar siya, kaya yung mga naorganisa namin noon, binalikan namin para maorganisa ulit na pro-government na yung mga programa. So hindi magdali ang stage na yon kasi imaginein mo, inorganize namin sila na ang nasa likod niyan ay partido na ang dapat na forman ng pag-organize namin noon is maging kontra-gobyerno, maging aktivista at maging armado. So nandito ako, bumalik sa komunidad bilang isang special project team noon na huhubugin namin sila o organisahin namin sila na maging pro-government na at ipakilala namin ang programa ng gobyerno. Hindi naging madali yung transition na yun para sa akin noon. Kasi kabaligtaran ang mga salita na yun. Ang paghatid namin sa kanila noon is paninira sa gobyerno. Ngayon, same community, same na mga tao, ang sasabihin ko na ganito pala kaganda yung gobyerno. So, challenge sa akin yan noon na hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas ng loob para humarap sa kanila na ito yung malaking pagbabago natin ngayon. Pero buti na lang, talagang nandyan naman yung gobyerno nung sinabi namin na may programa talaga para sa inyo, is dumating naman talaga sa mga komunidad kung saan naorganisa namin yung mga kababaihan doon. Kaya talagang sobrang totoo na yung mga pag-aaral na yun, yung naisip ko noon na yung pag-aaral na lahat ng sa bawat sitwasyon ng kababaihan, kung sa gobyerno natin inilapit yan, matagal na sanang nasolusyonan yun. Pero yun po, yun yung Maraming salamat. Napakaganda nun, Ma'am Rizalyn. Opo. So masasabi ni Miss Rizalyn ngayon na mas marami kang nagagawa ngayon, mas nakakatulong ka sa pamayanan, sa kalagayan mo ngayon. Hindi ka hinahabol ng batas, tama? At kasama mo ang gobyerno, kasama mo ang pamahalaan para ipagpatuloy yung advokasya ng pagtulong sa ating kapwa mamamayang Pilipino. Opo. Yun po. So, masasabi niya na talagang mas malawak yung kanyang nagiging impluensya, mas malawak yung naitutulong niya sa ating pamayanan sa iyong malayang pakikipagbaka ngayon. Kaya saludo kami sa mga kababaihan na kagaya mo, Miss Rizalyn. Yes, Ma'am Cassie. Ayan, sana'y marami ang nakakapakinig sa kwento ni Miss Rizalyn Grace D. Tunay na napakahirap ng kanyang karanasan, pero nakakatuwa na nabigyan si Miss Rizalyn ng isa pong pagkakataon upang mabago. At syempre, may mga mekanismo din naman ng ating gobyerno para pakinggan ang inyong mga hinaing. Kaya sa aming pagbabalik, ibabahagi pa rin ni Miss Rizalyn kung paano siya tuluyang nakapagbagong buhay. Magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awitin. Sa
Kami po ay nagbabalik sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Miss Rizalyn Grace D. At mukhang marami sa ating mga tagapakinig ang interesado sa kwento ng buhay ni Miss Riza. Sige, basahin ko lang po, Pas. At Yes, Miss okay. Riza, ang ating mga comments ngayon. Sabi po ni Miss Helen, alam mo napaka-active talaga ni Miss Helen Aguilar. So, hello Pastor Robert Tulay. Good morning and God bless you everyone, and God bless din sa mga kasama po ninyo sa inyong programa na Ang Binagong Buhay, and God bless sa inyong topic na tinatalakay, and God bless also to all the listeners and viewers people around the world. Sabi naman po ni Miss Jeron Imelda, blessed morning everyone. Magandang araw po sa inyo. Si Sir Omega David, good morning po. Sabi naman ni Miss Rowena Torniago, kahigos, amen. Sabi ni Sir Ray Camilon, amen din daw. And eto, sabi po ni Miss Helen, sabi niya, yes sister, correct kayo na kahit magrebelde man kayo ay di mabibigyan yan ng solusyon. Dahil sa gobyerno lang magbibigay ng kapayapaan ang bansa natin. Kung ang nasa gobyerno ang nasolusyon at aksyon sa president natin, maganda ang intensyon sa bansa natin. Subalit sa baba na namumuno, iyon din ang sumisira sa Pangulo natin. Maraming krimen at karahasan dahil sa mga opisyal na inaatangan. Yun din ang sumisira ng magandang kinabukasan sa buong bansa ng Pilipinas. Ayan. Shorten ko lang. Sabi niya, upang mapayapa at masagana ang buhay ng mamamayang Pilipino, aksyon ng gobyerno ang kailangan na pantay-pantay ang pagtrato sa mga mamamayan dito sa ating bansa. Amen at praise the Lord. Ayan. Oh, maraming Maraming salamat po. sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Kaya totoo talaga, no? Kaya totoo talaga na sama-sama dapat yung magtulungan tayo, hindi solusyon yung paglalaban-laban, pagwawatak-watak, kundi solusyon talaga isipin natin kung paano tayo makakatulong sa ating pamayanan, sa ating pamahalaan. Kasi wala naman talagang perfect na government lahat kasi nandito nga may kasalanan, di ba? Kaliwat kanan, nandiyan ang kasalanan, nandiyan ang kasamaan. Ang maganda sigurong maitatak natin, lalo't ng mga kababaihan. Alam nyo, ang mga kababaihan talaga, very powerful. Since even the Bible times, very powerful sila, very influential. Kayo mga kababaihan, kapag ginawa nila yung kanilang tungkulin and empower natin sila, magliliwanag talaga yung paligid natin kasi sila yung ilaw ng tahanan. Kaya mga kababaihan, amin pong china-challenge kayo na patuloy kayong maging ahensya ng pagbabago sa ating pamayanan, sa ating pamahalaan. At sumasaludo kami kasi kapag ang mga kababaihan susunod si tatay, susunod si kuya, si ate, kapag si nanay ay nandyan, di ba? Oh, Kaya saludo tayo sa ating mga kababaihan. Ngayon, Miss Rizalyn, pwede mo bang ikwento sa amin, ano na ngayon ang ginagawa ni Miss Rizalyn, Sino na ba si Miss Rizalyn ngayon? Ano na yung kalagayan mo ngayon? Ano na yung ginagawa mo ngayon? Pwede mo bang i-share sa amin, sa lahat ng ating mga tagapakinig kung sino na si Miss Rizalyn Grace D? Opo. Ako po ngayon ay katulad pa rin naman ng dati na ang advokasya ko is pangalagaan yung kababaihan. So yung dating ginagawa ko, bit-bit ko siya ngayon sa legal na gobyerno at ipinagpapatuloy ko pa din ang aking advokasya na tumulong sa kababaihan. Ako ngayon ay isa sa mga nag-organisa ng organisasyon ng mga former rebel sa buong Region 2. Yun yung CAPIA Incorporated o Kindling Action for Peace, Progress, and Inclusive Advocacies. Ako po ang Secretary General. At meron din po kaming kooperatiba na ngayon, ang Sambayan ng Cagayan Valley Agriculture Cooperative. Ako po yung chairperson ngayon. At sa national level naman po, ako po yung head ng Economic and Livelihood sa Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Ayan. So, Ma'am Rizalyn, bilang bahagi ng Buklod Kapayapaan, BKFI, yan nga, tsaka yung nabanggit yung organization, yung CAPIA, at bilang isang babae, paano pa kayo makakatulong upang isulong ang kapayapaan? Ano ba role
ng ating mga kababaihan sa pagsulong ng kapayapaan? Ah, napakahalagang role ng kababaihan sa pagsulong ng kapayapaan. Ako kasi sa paniniwala ko, yung nakita ko noon at saka ngayon, magkakaroon talaga ng kapayapaan kapag ay ang kababaihan is kaya niya nang ibigay ang mga pangangailangan. So ito ay hindi na siya mape-pressure kung saan siya tatakbo para kumuha ng kanyang mga pangangailangan. So ito yung ginagawa namin is to capacitate yung mga kababaihan through education, through livelihood, at kung papaano bumuo ng isang proposal kung saan makakatulong siya sa pangkabuuan at saka sa lahat ng kababaihan. Dito sa amin, hanggang isang design ko na gusto ko din ma-replicate doon sa ibang mga region, meron kaming organization na peace advocate, ito yung KAPYA. So naisip namin na kailangan magkaroon din tayo ng pangkabuhayan. Kasi sa pangkabuhayan, kapag ito ay meron na tayo lahat kinikita, yung tunay na kapayapaan ay mararamdaman na natin. Kaya kami nagtayo ng isang kooperatiba. So si kooperatiba naman, dito siya yung nakikipag-usap kapag livelihood ang pinag-uusapan. Sa peace advocate naman, si KAPYA ang humaharap kapag yung sa peace advocate yung topic. So magkaiba yung forma niya. Dahil dito nakita namin na kapag dalawa at nagsanib itong dalawang organization, wala nang dahilan para bumalik pa sa pagiging rebelde ang kababaihan. Kasi lahat ng pangangailangan nila nandito na at maibibigay na ng gobyerno sa kahit anong formang project ang gusto nilang i-propose sa gobyerno. Wow. Napakaganda na. So Miss Cassie, Kin, and Rizalyn, gusto kong i-share sa inyo itong ilang sa mga biblical foundations tungkol sa mga kababaihan. Gusto kong ma-share lang. Mayroon akong 6 verses na inihanda ngayon. Okay lang ba? I think we have enough time. Yes, Okay lang, Pastor. Pas. Yung unang verse, sa Isaiah chapter 1 verse 17. Ang sabi dito, learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow. This is God's statement, mga minamahal na mga kababayan, mga kasama, mga kapatid, mga tagapakinig. Dito sinasabi ng ating Panginoon na itong mga widows, ito nga yung mga balo, yung mga babae ito during the Bible times, na sila yung mga vulnerable. Pero ang sabi ng Panginoon, God commands His people to stand up for them, to defend them. Kaya tayo dapat maging defender ng mga kababaihan, ng ating Pastor. pamayanan. Yung second verse na gusto kong i-share sa Malakay 3 verse 5. Ang sabi rito ng Panginoon, I will be a swift witness against those who exploit wage earners and widows and orphans. Ito clearly talaga kinokondem ng Panginoon yung pagti-take advantage sa mga babae at sa mga fatherless. Yung mga injustices, mga abuses, kinokondem talaga ng ating Panginoon at ng Biblia yan. And this is the stand of this station ng Adventist World Radio at ng himpilang ito po, to defend the poor, to defend the fatherless. Yes, Pastor. Sa Galatians, ito pa, sa Psalm 68 verse 5. 68 verse 5. Ang sabi dito, a father of the fatherless, a defender of widows, is God in His holy habitation. Dito makikita mo talaga mismong yung God, the Creator. Siya mismo personally na in-identify niya yung kanyang sarili as defender of women in our society. A father, sabi dito, of the fatherless, a defender of widows. Ang Diyos natin ang tagapagtanggol. Third to the last, Galatians chapter 3 verse 28. Ni-research ko to kasi talagang Women's Month. Katapusan ng Women's Month natin . Sabi rito, Rizalyn, there is neither Jew nor Greek. There is neither male nor female. For you are all one in Christ Jesus. Ito yung pinapanindigan ni Sister Rizalyn, di ba? Dapat pantay-pantay. This verse shows equality and dignity of women in our society before God. Okay. Kaya this is very powerful verses to uphold and to empower our and honor our women in our society. Na this as supported po ng Bible. And second to the last, Zechariah 7:9 and 10. So Zechariah chapter 7:9 and 10, sabi dito, execute through justice. Do not oppress the widow or the fatherless.
Again, dito makikita natin, God emphasizes not mistreating women. Okay? Ito yung mga supporting verses sa Bible. And last, ito para sa mga lalaki naman, no? 1 Peter 3 verse 7, Sir King, para sa atin to ng mga lalaki. Yes, sir. Reminder sa atin. Ito sabi rito, husbands, ano ka pa naman wala ka pang asawa, no? Husbands, giving honor to the wife as being heirs together of the grace of life. So, women are to be honored and not mistreated. So, sa mga lalaki, ngayong Women's Month, Rizalin, nakaranas siya ng mga abuses, nakaranas ng mga injustices, paalala ito sa mga lalaki. Let's love, respect, i-honor natin ang ating mga kababaihan sa ating lipunan. Huwag natin silang abusuhin sapagkat the Bible is teaching us, ang ating Panginoon ay nagtuturo, nagsasabi sa atin na siya mismo ay defender ng mga kababaihan. So, mabuhay ang ating mga kababaihan sa ating pong pamayanan. Napakaganda naman ng mga shinare mong verses sa amin, Pastor. Hindi lamang kami nabubusog ng mga information sa ating talakayan, pero binubusog mo rin kami sa salita ng Panginoon. Kaya isang makabulungang talakayan kasama si Ate Rizalin D. Grace D. ang natapos ngayong umaga. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay.